Mga fans ng Creamline at Petrogas nagkagulo sa social media. Hindi matanggap ang naging resulta ng laban. Naging cooking show nga ba? At Creamline players naging emosyonal sa pagkapanalo laban sa Angels. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Pinagmulan ng mainit na usapan sa social media ang semi-final game sa pagitan ng Creamline at Petrogas Angels. Hindi kasi matanggap ng ilang fans ang naging resulta ng laban. Unang set pa lang, determinado na ang dalawang koponan na makuha ang panalo. Long rallies ang nasaksihan sa kanila at wala talagang gustong bumigay. Nakaungos ng bahagya ang Angels courtesy of powerful attacks ni Brooke Van Sickle. Pero hindi pumayag sina Tots Carlos at Alyssa Valdez at gumawa sila ng 5-0 run. Nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang efficient attacks at net defense hanggang sa maipanalo nila ang set sa score na 27-25. Sa second set, maaga ulit na nakakuha ng kalamangan ng Petrogas. Umalagwa sa scoring sina Aiza Maizo Pontillas at Jonas Sabete kaya trailing behind ulit ang defending champs. Uminit na rin lalo si Brooke kaya hindi talaga makakuha ng momentum ang kalaban. Sinubukan ni Risa Sato na habulin ng score pero masyado nang malaki ang lamang kaya nakuha na ito ng Angels 23-25. Sa third and fourth sets naman, similar scenarios lang kung saan maagang lumalamang ang Petrogas at naghahabol naman ang Girls in Pink. Palitan ng naglalakas ang mga puntos sina Brooke at Gemma Galanza. Naging mainit nga ang sagupaan ng dalawa at talagang sila ang gumawa ng paraan para walang makalayo sa score. Sa dulong bahagi ng set 3, isang controversial moment ang nangyari na talagang nagpainit palalo sa laban. Tinawagan kasi ng overreaching ang Angels dahil hindi pa daw tumatawid sa net ang bola. Hindi maaaring i-challenge ang nasabing call kaya naman automatic point ang nakuha ng CCS. Hindi naman maitago ni MJ Phillips ang pagkadismaya at inangasan niya na nga ang Girls in Pink matapos makapunto sa succeeding play. all, naulit pa ang controversial moment nang baguhin ng first referee ang kanyang desisyon sa palo ni Alyssa Valdez na bumagsak sa labas ng court. Check ball daw kasi sabi ng linesman kaya naman inaward ang puntos sa Cool Smashers. Wala naman nang natitirang challenge ang Petrogas kaya wala na silang nagawa sa controversial call. Nagkapikunan pa nga ng pati si Aiza Maizo Pontillas ay kinausap na ang referee at sumisigaw na no touch ang palo ni Phenom. Sa huli, nasungkit ng Creamline ang panalo sa mga scores na 27-25, 23-25, 27-25 at 26-24. After the game, kumalat ang isang behind the scene video ni Jonas Sabete kung saan tila sinugod niya ang referee dahil sa mga controversial calls nito pabor sa CCS. Makikita rin na inaawat na siya ng kanyang mga teammates pero sobrang frustrations talaga ang naramdaman niya. Nagbardagulan din sa social media ang mga fans ng dalawang panig dahil sa nangyari. Ayon sa isang Petrogas supporter, masyado daw halata ang referee at pati si Aiza Maizo na hindi naman pala salita ay nakikisigaw na rin sa galit. Sana rin daw ay nagpink na uniform na lang ang first referee dahil sa mga umano'y biased calls nito against the Angels. Sabi naman ng isa pa, hindi daw deserve ng Cool Smashers ang pagkapanalo dahil hindi naging malinis ang laban. Pagdepensa naman ng iba, wag naman daw sana sa CCS players ang bash dahil hindi naman sila ang may kasalanan kung may wrong calls man o wala. Sana raw ay mapanatili pa rin ang sportsmanship sa pagitan ng mga teams. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.